Thank you, Lord. It's good to be back. And it's good to see you again. There is Isabella. This is our first service sa Siningat-Tuig. So, Happy New Year. Bisan man nag-February na. So, thank you, Lord, sa sini naman nga chance nga maka-share sa ang pulong sang Diyos sa inyo. Ngalipay kami nga makalapot diri liwat, no? We love you too. Amo na nga nagabalik-balik kami diri. So thank you Jesus kay siya wala gid nagapabaya sa aton, no? Nga ari kita diri subong, no? I believe ang Dios naging maayo sa inyo tanan. No, kay ari kamo di subong, no? Wala kamo nag-prioritize ang iban nga butang kay hindi kamo nga ang panimbahon ang pulong sang Dios mas importante. So mga problema no sa kabuhi normal gid na iya. Parte gid na sa sang aton nga kabuhi. No kay mapati kamo kag sa indi ang tanan nga tao may problema. No bisan pa ang mga tao nga abi naton malipayon. Bisan pa ang mga tao nga abi naton manggaranon, no may mga problema man na sila. Pero ang aton nga pagkadto diri subong hapon, no base amo pa ning makadula sa aton nga mga problema. Amen. Kay siling sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kung unahon naton ang iyang ginharian, kung unahon naton siya, no kag ang iya pagkamatarong, ang tanan nga mga butang nga kinahanglan naton ihatag niya sa aton. Kag dapat patihan ta gid na. Kag kung ginuna ta siya, pwede siya naton sukton. Na Lord, ginuna ka namon. No? May gin-invest kita sa iya, may gin-invest kita sa langit. Pero kinanglan naton tuuhan, hindi ta sa pagdali-dalion. Lord, kinanglan ko subong iPhone 17. Nagsimba na ko kagapon, wala gyapon ng iPhone 17. May mga butang nga ginapaulat kita sang Dios, no, kung saan o kita handa. Kagsan o kita hindi maguba. Ang ginhatag niya sa aton, ang husto lang na kinanglan naton. No? Kay tagaan niya kada karon iPhone 17, wala ka inog pang load. No? Pagkadason nga aga, snatch, wala na puslan. So ang ginahatag niya sa aton, ang husto lang makasurvive kita, kag hindi kita maguba. Kag nga kung isa ginapaulat niya kita kay para makasalig kita sa ila, madepende kita sa iya. Hindi kita magkalipat bala siya, magpalapit sa iya. Kay kung ara na sa ato ng tanan nga daw wala kita problema, hindi man kita magpalapit sa iya. So all things work together for good. No, ang mga sitwasyon naton para na sa aton kaayuhan. You have to take it positively. Always gaya nga. Amo lang pagtuo mong kay kung hindi na sa matabag pagtuo kung kita mo na gali ang pasunod, no? Nga okay kung masimba ko subong amat-amaton sang Dios pataas man akon nga income. So pagtuo kinanglan naton tuuhan. So kung ari ka mo diri subong, may tsansa nga magbag-o ang imo kabuhi paagi sang iya nga pulong. No, kapati ka muna. Kay ang pulong sang Dios buhi kag may gahom. Ang pulong sang Dios siya na mismo, ang Dios na mismo. Amen. Kay siling sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong sang Dios nga ginabasa naton, ang pulong nga makita ta sa Biblia, ang Dios na nagambal. But silingon siya na, no?
So kung kapamati ka sang iya pulong buot silingon, kapamati ka sa Diyos. Kag kung kapamati ka sa Diyos, kadamo sang posible nga matabo sa kabuhi mo. Kag importante gid nga mamati kita sa pulong sang Diyos, no? Kay ang tao hindi lang mabuhi sa tinapay, kundi sa kada pulong nga nagagwa sa baba sang Diyos. Matthew 4:4. So subong hapon kabay pa nga ready kamo magpamati kag magbaton sang iya nga pulong, no? Para kisalang kita di. So dapat sulito naton nga makuha tagid ang mensahe nga gusto sang Dios ipalabot sa aton. So subong hapon buksan naton Bible sa Matthew 7 verse 7. Matthew 7:7 to 8. So pwede kita tindog kag basahon naton ang pulong sang Dios. Matthew 7 verse 7. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Basahon ko sa Iligaynon, pangayo kamo sa Dios kag hatagan niya kamo. Pangita kamo kag kamo makakita. Magpanoktok kamo kag kamo pagabuksan. Kay ang tanan nga nagapangayo nagabaton, ang mga nagapangita makakita, kag ang mga nagapanoktok pagabuksan. So mga muyo kita, Lord Jesus, salamat gid nga madamo sa sini nga tsansa naman nga maka-share sa imo nga pulong diri sa sini nga lugar. Kag kabay pa Lord, kapangamuyo kami subong hapon nga ikaw magaupod sa sini nga mensahe. Kag kabay pa nga i-bless mo ang ini nga service, i-bless mo ang kada isa nga nagapamati sa sini nga pulong, kag ikaw magapuno sa mga amon kakulangan sa amon kabuhi. Lord, we trust in you and we trust in your timing, and we thank you, Lord, sa sini nga adlaw nga pwede magbag-o sa amon nga kabuhi. We give you all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. So please take your seats. Praise the Lord. So ang title sa aton nga message subong nga hapon is Seek and you shall find. Magpangita ka kag ikaw makakita. So simple lang ning aton nga mensahe. Ang Diyos nagaimbita sa aton nga magpangayo kita sa iya, magpangita, kag magpanuktok. So ano ang mga dapat naton pangayoon sa Diyos? No, ang aton mga kinahanglan, ang aton mga gusto, ang aton mga handom sa kabuhi. Kag pwede man naton pangayoon ang kapatawaran sa aton nga mga sala sa iya. Ano naman ang aton nga pangitaon? Kadamo sa aton pangitaon, no? Ang mga wala sa aton. Pangitaon naton ang Diyos mismo. No, pangitaon naton ang iya presensya. So ang pagkadto tadi, pwede gid kita magkitaay sang Dios, no? Pangitaon naton ang iya ginharian, ang iya nga guidance sa aton kabuhi, ang iya nga paggiya sa aton pagi sang iya nga pulong. Kag pangitaon naton ang kamatuoran parte sa Dios, kay hindi mo ni makita kung hindi mo pagpangitaon. No?
paano kita maluwas. So kinanglan ta ina pangitaon. Hindi na siya automatic nga okay, kabalon ako kung ano ubrahon ko paano maluwas. Kinanglan ta na sa usisaon pangitaon paagi sa pag-intindi sang iyang pulong. Kaya hindi ta pwede hambalon nga basta ko yan nagatuo lang ko okay na ko. No? May pagtuo man ko sa Diyos. Pwede man guro hindi lang ko magsimba. No? Madiri lang ko sa balay matuo kay kadamo sang akon obligasyones sa kabuhi. So ina dapat naton klarohon kung husto balay na o kung hindi. No? Amo nang dapat naton mga pangitaon. Siling sa Biblia, sa Romans 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang pagtuo ko noon nagahalin sa pagpamati isang iyang pulong. Kaya pwede ka katuo sa bisan ano nga butang, pero hindi sa Diyos. Magambal ka may pagtuo ka sa ano, no? Hindi kita sigurado kung diin kita nagatuo. Paano kita makatuo sa Diyos kung kilala ta siya paagi sa iyang pulong kay nagpakilala ang Diyos paagi sang iyang pulong. So mas makilala tang Diyos kung gabasa kita sa Biblia, kung nagatuon kita sa Biblia, kag ginaintindi nato ng iyang pulong. So pangitaon naton ang Diyos paagi sa iyang pulong. Pagitaon naton ang iyang pagbuot sa aton kabuhi. Amo na ang tao nga daw wala direksyon kay wala Diyos ang iyang kabuhi. Wala sa kabalo kung ano ang sunod. Wala sa kabalo kung maano sa buwas kag sunod nga adlaw. Kay wala may nagag-guide sa iya. Kag siling sang ginbasa naton, magpanuktok kita kay kita pagabuksan. But silingon, kita gidya ang magpalapit sa Diyos, manuktok sa iya. Kag manawag sa Diyos. No? Hindi bala kung manuktok kita sa isa ka balay, but silingon, may kinahanglan kita sa tagbalay. Kag kung manuktok ka, nagapanawag ka gid. No, wala ka man guro ka panuktok lang nakamute ka, huwag ka kahambal. No? Magbakal ka gani sa tiyanggi, ano ka? Bakal! So, diba? Mga tiyanggi ka, lele gano'n, sinato. Magpanoktok ka sa tiyanggi kasi panawag ka gid, no? Bakal, kung kasi bago pabugtaw ang tindero, init ang ulo ya sa kagahod sa imo. Kay may kinanglan ka, may gusto ka baklon. So panawag ka gid, no? Kung gatudo ang imo pagpanawag, bo silingon, mas dako ang imo nga kinanglan. So mo man ako mga muyo kita bala, no? Kung wala ka kinanglan. Okay, thank you Jesus. Dugay-dugay tulog ka na. Pero kung may problema ka gani, Lord. So hindi mo dapat panaugon mo ang Diyos. Nga, Lord, sumugit ni buwas ng deadline. Buwas ng due date. Buwas ng due date, Lord. Maluhoy ka. So, hindi mo sa pagbuyan hasta hindi niya ka masabat sa imo kinanglan. So, kita ang nagapanawag, no? Ang nagapanuktok. Kag wala kita gauntat sa pagpanuktok hasta hindi niya kita masabat, no? So mo kita na sa Dios pangayo, panuktok, nagapangita sa iya.
May ara na istorya sa Bible, no? Sa Acts chapter 10, kung gusto niyo sundan, okay, kisalang kami din. So, pasukti nyo na lang na yung mga ginpreparahan ko na yung mga 1 hour ni Tani. Ito, dali-daliong ko lang ha. Di mapuli pa kami medyo injured ato ng driver. May lain na matsyagya. So, maayo na nasa karon, no? In Jesus' name. So, may istorya dira sa Book of Acts chapter 10. Istorya sang isa ka maayo nga tao, kag tao nga may kahadlok sa Dios, ang iya nga pangalan si Cornelius. Isa ni siya ka officer sang Roman army. Pero si Cornelius hindi ni siya Jew or Hudiyo. Isa siya ka Gentile or Hintil. So magambal kita, Hudiyo sa Bible, sila ni ang mga tao nga naghalin sa pamilya ni Abraham, Isaac, kag ni Jacob. Kag sila ni ang mga pinili sang Diyos. Kag paagi sa ila nga lahi, i-bless sang Diyos ang bilog nga kalibutan. So sa Bible, may duwa kaklase sang grupo sang tao. Ang Jews kag Gentiles. Tandaan ta na, duwa lang, Jews and Gentile, Hudiyo ka mga Hintil. So kung hindi ka Hudiyo, wala ka naghalin sa pamilya ni Abraham, isa ka Gentile. Kita, mga Gentile kita. Hindi kita mga Hudiyo. May kilala ko Hudiyo, kaya nga kon nga pakaisa na kapamana, Hudiyo. So may half Jew na kong mga inablos. Kag sa mga Hudiyo, sa ila ni nagsugod ang kaluwasan, kay sila ang pinili sang Diyos. Pero later on, kinabrihan sang Diyos ang pertahan sang iya ginharian para sa iban, para sa tanan. Hindi lang sa mga Hudiyo, pati na sa aton nga mga Gentiles. So si Cornelius, isa ka Gentile. Pero nagapati siya sa Diyos, upod ang iya pamilya. So, tandaan ta na, maayo nga tao si Cornelius, may kahadlok sa Diyos, pero isa siya ka Gentile. Kag kung mabasahan ta da sa Acts 10 verse 2, siling dira, si Cornelius was a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. So magambal kita, devout man, both silingon, sincero siya, kag seryoso sa iya nga pagtuo. Grabe siya magbulig sa iban nga tao, nagabulig siya sa mga pigado. Kaya kung tanaw naton sa aton nga standard, maayo gid nga tao si Cornelius. Kung para sa aton, guro, hambalon ta nga surbol, na giniya si Cornelius, siya mapalangit, na giniya siya may maayo gid nga tao. Wala gid maipintas siya. Gabulig siya sa mga pigado, biskan hindi ya partido, nagabulig siya, no? Kaya nagasimba siya, nagapangamuyo sa permi, sa Diyos. Pero sang nakita sang Diyos nga seryoso si Cornelio sa iya nga pagtuo, ginpadalaan siya sang Diyos sang isa ka anghel. Nagpakita sa iya sa isa ka vision. 3:00 sang hapon, samtang nagapangamuyo si Cornelius. 3:00 sang hapon, tandaan ta, para sa aton subong, 3:00 kita nagsugod, no? So, ang anghel nag-istorya kay Cornelius, 3:00 sang hapon. Hambal sang anghel sa iya, ang imo mga pangamuyo, kag ang imo nga mga pagbulig sa iban, nakalabot sa Diyos, kag nanamian gid ang Diyos, sinang imo mga ginaobra nga kaayuhan.
So amuni ang kinahanglan mo ubrahon. Magpadala ka sang tao sa Jopa, sa kalugar, no? Kag pangitaon mo ang tao nga ang pangalan si Pedro. Kay siya ang mahambal sa imo kung ano ang kinahanglan mo ubrahon. So makita ta din no, nga kung seryoso kita sa pagpangita ta sa Diyos, kung gusto tagin makilala ang Diyos na iya mangita sa paagi nga malabot kita. No? Kaya ang Diyos nagapamati sa aton nga mga pangamuyo, hindi na siya bungol. Kung gatuo ka na kinanglan mo ang Diyos gapamati gid sa aton nga mga pangamuyo. Parehas kay Cornelius, kinpadalaan siya sang anghel para maghatag sa iya sang instruction kung ano ang himuon niya paano sa maluwas. So, I'm sure subong nga hapon hindi ni aksidente nga ari kamo diri subong kag ari man kami di subong. No? So, alas 3 hapon man nagkitaay kita. No? Ang anghel nga nakita ni Cornelius, hindi ito yan may pakpak nga nagalupad ha. Siling dira sa Acts chapter 10, ang anghel nga nakita niya, tao nga nagabanaag ang bayo. So kung tutuod nga kapangita kita sang Diyos, no, ang Diyos mapadala siya sang someone nga matudlo sa imo kung ano ang dapat mo himuon. No, kay bisan ano pa kita kamaayo sa kalibutan, ano ta pa kabuot, hindi nagali enough. No, kulang na gali. Bisan ano pa kamaayo sang aton ginaobra sa kalibutan, bisan ano ta pa ka reliyoso pala pangamuyo kita. Pero kung wala ta nasunod ang paagigit sa Diyos kung paano ta maluwas, hindi kita sigurado sina, no? Budlay kung hindi kita sigurado. Gusto ko ya siguraduhay. Gusto ko sundon kung ano gid ang ginhambal sang Diyos, kung ano gid ang nakasulat sa iya nga pulong. Amen. So after ni Cornelius istorya sa anghel, pagka next day, nagpadala si Cornelius ang 3 katao para ipapangita si Pedro. Now, karon si Pedro, sang amo ng adlaw, mga alas 12 sang ugto, ara siya sa babaw sang balay, sa rooftop, nagapangamuyo. So, samtang nagapangamuyo si Pedro, ginistorya man siya sang Diyos, paagi sa isa ka vision. Kahambal sang Diyos sa iya, may 3 katao nga nagapangita sa imo, panaog ka, kag upod ka sa ila. Hindi ka mahadlok or magduwa-duwa sa ila, kay ako na ang nagpadala sa ila. So nanaog si Pedro, kag nag-istorya sa 3 katao, kag padala ni Cornelius. Hambal niya, Ako si Pedro, ako ang ginapangita ninyo. Ano ang rason nga nagkari kamo? So gin-explain nila nga ang ilang boss nga si Cornelius ginsugo sang anghel nga ipasugat si Pedro. Kay may kinanglan sa kuno ihambal kay Cornelius, may kinanglan si Cornelius mabatian halin kay Pedro. So, amo to nga gabi, ginpatulog anay ni Pedro ang 3 katao kag nagbalik sila pagkasunod ng adlaw. Nagbalik sila sa Caesarea, sa lugar ni Cornelius. So, sa Diyos wala sang aksidente. Hindi aksidente nga nakita ni Cornelius si Pedro.
Okay, nagpadala ang Diyos anghel para instruksyonan si Cornelius. At the same time, nagpakita man ang Diyos or nag-istorya man ang Diyos kay Pedro paagi sa isa ka vision. So ang Diyos ang nag-set up sa ila nga pagkitaay. So nagkitaay sila, nagabot si Pedro sa balay ni Cornelius, kag ano ginobra ni Cornelius sang nag-abot na si Pedro, nagdalagan si Cornelius sa tiilan ni Pedro kag nagsimba. Tapos si hambal ni Pedro, tindog ka kag hindi ko pagsimbaha kay ako isa man lang ko katao. No? So tandaan naton si Pedro ni ang naghambal nga hindi ko pagsimbaha. So hindi ta dapat pagsimbahon ang mga apostoles, no? Or bisan sino sa Biblia or bisan sino nga tao. Kasi sino lang ta dapat masimba kay Jesus sa Diyos, no? So sa nagtindog na si Cornelius, ginhambalan siya ni Pedro nga ang mga Hudiyo wala dapat istorya or wala dapat nagaupod sa ibang nga lahi or sa mga Gentiles. Kasi Pedro isa ka Hudiyo, kag para sa mga Hudiyo ang mga Gentiles spiritually unclean or mahigko sila spiritually. Kaya wala sila nagasunod sa layi nga ginhatag sa ila kung paano maging matinlo sa mata sa Diyos. Pero siling ni Pedro, ginpakita sa akon sang Diyos pagi sa isa ka vision nga hindi ko dapat tawgon unclean or mahigko ang bisan sinuman nga tao. Kay wala sang tao nga hindi importante sa Diyos. Kada tao importante sa Diyos. Kaya namangkot si Pedro kay Cornelius, nga agin patawag mo ko. Kag hambal ni Cornelius, sang nanligad nga adlaw, sang naga-fasting, kag nagapangamuyo ako, may nakita ako nga tao nga nagabanaag ang bayo. Kag ginhambalan niya ko nga ipatawag ka. Kay hambalan mo ko kuno sang kinanglan ko mabalaan. So after sa to, na-realize ni Pedro that God is no respecter of persons. Wala siya favoritism, wala siya nagapili sa tao kung sino ang iya luwason. Tanan nagkapangita sa iya, welcome gid sa iya nga ginharian. Kag dito ginistoryahan ni Pedro si Cornelius parte kay Jesus. Upod sa pamilya ni Cornelius. Ginistoryahan sila ni Pedro sang kabuhi ni Jesus, sang iya pagkamatay, kag sang iya nga pagkabanhaw. Kag ginistoryahan sila ni Pedro nga ang tanan nga nagatuo kay Jesus makaangkon sang kapatawaran sang sala. So sa aton nga time amo man ni ang padayon naton gyapon nga gina-preach sa tao ang kabuhi ni Jesus, ang iya nga pagkamatay, ang iya paglubong, kag iya nga pagkabanhaw, kag ang kapatawaran sang sala. So ano ni siya gani? Ang pagkamatay, pagkalubong, kag pagkabanhaw ni Jesus, ano na siya gani? Ang gospel. Amo ni ang gospel nga ang buot silingon sa aton pag hinulsol naton sa aton nga mga sala, pagpabaptay sa iya nga pangalan, kag pagbaton sa iya nga espiritu. So amo ni siya ang gospel nga ginhambal ni Pedro kay Cornelius. Nga ginpakadto sang Diyos si Cornelius kay Pedro para mabatian ang gospel.
So nga amo to ang ginhambal ni Pedro kay Cornelius. Kay man, amo to ang butang nga kinahanglan ni Cornelius para sa maluwas. Kagasta subong amo manigyapon ang kinahanglan sang tao para maluwas, ang gospel. Amen? So tandaan tagin ang kaluwasan paagi lang gid kay Jesus. Wala na sang iban pa nga paagi. Kay siling ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So sa iligay nun, ako ang galan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sang may makalabot sa amay kung hindi paagi sa akon. So, paagi lang gid kay Jesus. Hindi paagi sa aton nga mga maayo nga binuhatan. Hindi paagi sa aton pagiging relihiyoso. No? Paagi lang gid kay Jesus. So ano ang makapakadto sa aton sa langit? Ang aton nga pagtuo sa Dios kag ang aton nga pagsunod sa iya nga sugo. Ang aton nga pag-obey sang gospel. So parehas kay Cornelius, si Cornelius maayo gid nga tao. Gabulig sa pigado pala pangamuyo. No, sobra pa siya ganiguro sa aton. No? Sino di ang nagabulig sa pigado? Sino di ang pala pangamuyo, kadadlaw, galuhod sa babaw atop, or sa inyo kwarto? Si Cornelius, seryoso, klase nga tao nga gusto maluwas, gusto magtuo, magpalapit sa Diyos. So, kung patarong-tarong lang si Cornelius, tarong gid nga tao. No? Pamayo-mayo lang mayo gid si Cornelius. Pero kinahanglan niya gyapon mabatian ang kamatuoran. Kinahanglan niya gyapon mabatian ang gospel. Amo to ang share sa iya ni Pedro. Kag amo man na sa aton subong. Amen? Kinahanglan ta mabatian ang gospel, kag kinahanglan ta masunod ang gospel. After naton mabatian, kinahanglan naton sundon. Di nga wala na lang tugin diretso sang anghel kay Pedro. Kung ano ang iya nga dapat obrahon nga agin paagin niya pa kay Pedro. Nga wala na lang ginhambal kay Cornelius o kay Cornelius sa obrahon mo. Kinahanglan mo maghinulsol, magpabaptize in Jesus name, kag magbaton sa iya espiritu. Nga agin paagin niya pa kay Pedro. So siling sa Romans 10:14. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So paano sila kuno makatawag sa Diyos kung wala sila nagapati sa Diyos? Kag paano sila magpati sa iya kung wala nila siya nabatian? Kag paano sila makabati kung wala sang may nagawali? So kinahanglan gid gali isang manugwali, no? Para makabati kita sang iya nga pulong. Kag kung makabati na kita, ara na sa aton kung mapati kita o kung hindi.
kung magsunod kita o kung hindi. So wala niya naginsalig ang ini nga mensahe sa kaluwasan sa mga anghel, kundi sa mga tao. Ginpaagi niya kay Pedro. Kag isa bagid ka rason nga agin paagi niya kay Pedro ang instruction sang kaluwasan ni Cornelius kay para may confirmation. Ang iya nga vision or ang iya nga damgo, iya gito tutuod sang Dios. Kay hindi lang niya siling nga iya lang to, kay may iban nga tao nga involved. No, pwede man lang na, for example, nagutom ka, tapos may na-imagine ka nga na namuti ang imo pananaw, kay tamaan mo kagutom, nag-hallucinate ka na sang gutom, tapos ang balon mo ang iban nga, nakakadun ako sa langit. Ako ang anak sang Diyos nga ginpadala niya. No? Magpati ka mo sa akon, kaya nakakadun ako sa langit. So dapat ang aton nga amuna nga experience, ang kung may vision nga ihatag sa aton sang Diyos, naka-align na siya sa pulong sang Diyos. Kag may iban nga tao nga magtestigo nga gusto na kay ako ginabalan sang Diyos nga amuna matabo sa imo. So kinanglan confirmation sang iban nga tao. Now, samtang nagaistorya si Pedro about kay Jesus, no? Samtang naghambal siya, siling da sa Acts 10 verse 44, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. So ang mga tao nga nagapamati sa iya, nakabaton sang Espiritu sang Diyos or nakareceive sang Holy Ghost. Samtang si Pedro nag-explicar about kay Jesus. So samtang nag-istorya sa mga tao, sa pamilya ni Cornelius, naka-receive sila sang Holy Ghost. Kag natingala ang mga Hudiyo nga upod ni Pedro, nga ang mga Gentiles nagbato naman sang Holy Ghost. Kaya after mabanhaw si Jesus, sang una gid ni natabo ang pagbubo sa Espiritu sang Dios, natabo lang ni sa mga disciples. Mga disciples ni Jesus nga mga Hudiyo. Karon si Cornelius kag ang iya nga pamilya ang una nga Gentiles, una nga mga Gentiles nga nakabaton sang Espiritu sang Dios. Paano nila nabalaan nga naka-receive sila sa Holy Ghost? Sa 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Nabatian sila nila nga naghambal sa lain nga lingwahe kag nagadayaw sa Dios. So nagano sila? Naghambal sa lain nga lingwahe. So kung mabaton tagal ang Espiritu sang Dios, may proof gid, may pruweba gid, no, may pamatuod gid nga nagbaton kita sang iya Espiritu. Kag amo na ang paggiyo sang aton bibig kag dila, kag paghambal sang lain nga lingwahe. Nga ginapaspik in tongues sang Dios ang tao nga nagabaton sa Espiritu, para ikaw mismo sa kaugalingon mo ma-prove nimo nga iya gito sang Dios. Kay ina proof na para sa imo, no? Nga nabaton mo ang Espiritu sang Dios, hindi ka mahambalan sa iban nga hindi na guro Espiritu sang Dios.
ikaw ang nakabatsyag sang Espiritu sang Dios nga nagsulod sa imo nga lawas, no? Hindi ikaw ang nagpaghiyo sa imo nga baba, hindi ikaw ang nagpahambal sa imo kagalingon, kundi ang Holy Ghost. Kay siling sa Acts 2:4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sino ko nang nagpahambal sa ila sa lain nga lingwahe? Ang Espiritu sang Dios nagpahambal sa ila. So kung gusto mo gid masigurado nga nabaton mo ang Espiritu sang Dios, pangamuyui kag pangayua sa Dios nga ma-experience nimo ang na-experience sa adlaw, sa unang adlaw nga ginbuo sang Dios ang iya nga Espiritu. No? Kay kung natabo na sang una nga panahon sa Day of Pentecost, sa una gid nga beses nga nag-pour out ang Espiritu sang Dios sa iya mga disciples, pwede gyapon matabo hasta subong. Kay ang Dios naton subong amuman ang Dios nga ginasimba nila sang una. Kag gakatabo gid na siya hasta subong. No, wala pa na siya naguntat. Natabo na sa akon, natabo na sa iban sa aton. Kag pwede gina matabo man sa iban nga wala pa nakabaton o wala pa naka-experience ang sini nga hitabo. So, pwede ka mo makaspeak in tongues, subong, samtang nagambal ko kung ginatuuhan niyo ang Diyos. Pwede ka mo ka-speak in tongues karon sa worship naton. Amen? So, i-allow naton ang Diyos nga gamiton niya kita, gamiton yung aton nga ba kag dila, kay matabo gina. Now, sang nabatian ni Pedro nga nag-speak in tongues, parehas gid sang natabo man sa ila, ang mga Gentiles, nagambal siya, may ara bala makapugong sa sini nga mga tao nga magpabaptize sa tubig. Kay total naka-receive naman sila sang Holy Ghost. No? Sino pang makapugong sa ila? So after sa to, nagpabaptize sila kay Pedro, ang bilog nga pamilya ni Cornelius. Kagamo to ang nagkumpleto sang ila obedience sa gospel ni Jesus. So ang ini nga story ni Cornelius naga-remind sa aton nga ang kaluwasan para sa tanan. No, hindi lang sa mga pinili sang Dios, hindi lang sa matarong, hindi lang sa mga tao nga gabulig sa iban, para sa tanan. Kag kung ikaw sincero ka nga magpalapit sa iya, sincero ka nga gapangita ka sang Dios, hindi niya gid ka pagpabayaan. Siya ang mahatag sa imo sang alagyan nga makalabot ka sa kamatuoran. Nga mabatian mo ang iya nga pulong kag mabalaan mo kung ano ang kinahanglan mo obrahon para maluwas. Pagkaangay sa ginobra niya kay Cornelius kung paano niya gingiyaan si Cornelius nga magkitaay sila ni Pedro para matuluan siya sang gospel. Amo man na ang pwede matabo sa aton subong. Kag ang ini nga panimbaho nato ng aton nga pagkilita ay pwede ni nga amo ni gali ang sabat sang Dios sa imo pagpangita sa iya. No, kay kung ikaw gusto mo nga hindi masayang ang imo pagiging faithful sa iya, ang Dios mabulig sa imo. Kung ikaw manoktok sa iya, magpangayo sa iya, kag magpangita sa iya. So, subong hapon,
ang Diyos padayon gyapon nga nagapanawag sa mga tao nga magdangop sa iya, magpamati sa iyang apulong kag magsunod sa iyang apulong. Kag kaathag sa iyang promisa sa aton, siling niya, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. So kung pamatsyag mo, dugay ka nagapangita sa Diyos, pagdugay ka na nagatimuha, nga mangin isa ka maayo nga tao sa mata sang Diyos kag sa mata sang ibang nga tao, pero daw kulang gyapon, no? Sa sulod sa imo tagipusoon, may part sa imo tagipusoon nga daw hindi mapun-an. So pangayua sa Diyos subong nga hapon nga siya magpuno sang iya nga espiritu sa imo. No, kay si Jesus willing gid maghatag sang iya nga espiritu sa mga tao nga nagatuo sa iya. So subong nga hapon i-worship ta si Jesus, no, with all our hearts, kag saligan ta siya nga pun-an niya kita. No, pun-an niya mga kulang sa aton nga kabuhi. Amen. So let's worship Jesus and we can receive the Holy Ghost subong nga hapon. God bless everyone. Thank you.